buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Why God Permits Trial and Testing. Sabi po sa 1 Peter 1:6-7, In this you rejoice, though now for a little while, you may have to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold, which though perishable is tested by fire, may turn into praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. I'd like to share with you this morning 7 truths about trials and hardships. And the first truth that we want to discuss is that every Christian experiences period of trials and hardships. Wala pong exempted. Every Christian experiences periods of trial and hardship. Una, we suffer as part of the world and the world system. We suffer because we are part of this world. For instance, kung may bagyo, hindi naman exempted ang mga anak ng Diyos. No? At kung may tag-init, hindi naman tayo sinusundan ng mga air conditioning na dala-dala ng mga anghel. Naiinitan din tayo. Kung may pollution, tayo man ay nadadamay. May mga calamity. At pati sa mga traffic jams, kasali tayo dyan. Hindi tayo exempted. From epidemics. Kung may mga usong mga sipon, tayo ay nagkakasipon din. At kung may mga ubo ang mga katabi natin, tayo ay nahahawa. Maliban na lang if God in His infinite wisdom would choose by miraculous intervention against His very own laws of nature, would exempt you and me. The natural thing to happen is kasali tayo. So we suffer because we are part of the world. Sabi nga niya, He sends the rain on the just and the unjust. Kung kaya pag kami lindol, kasama rin tayong nakakalog. Hindi tayo exempted dyan. At isa pa, as number one, we are part of the world. And again, as Christians, we are apart from the world. And because of that, we also suffer. It's ironic. We suffer because we are part of the world and also because we are apart from the world. Now, those Christians that are apart from the world are two kinds. Number one, yung mga apart from the world na sila, born again na, pero disobedient pa sa Diyos. And then you suffer. And in that case, those sufferings are well-deserved. They come in the forms of chastisement. Mga palo ng Diyos. Kumbaga sa magulang na mamalo ng anak, hindi ko mo nagalit ang magulang ay hindi ka na anak, anak ka pa rin, kaya ka nga pinalo. So we suffer because of the fact that we are supposedly apart from the world, but we join the world with its sin. And so we suffer the consequences. And then there's a third group of Christians that suffer. Those that are very holy, those that are almost holy, those that are doing their best almost every time to please God, nagsasuffer pa rin sila. Why? We are to expect suffering if we belong to God. Sabi ng Matthew 5:10-12, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so men persecuted the prophets who were before you. Kung kayo po ay tatanggap sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at personal natin na Lord, expect difficulties. Hahagisan tayo ng mundo ng lahat ng klaseng problema, lahat ng klaseng kantsaw, lahat ng klaseng difficulties. Sabi niya ni Lord, huwag kayong magtaka. They persecuted all the prophets before you. And if you want to go where the prophets are now, dapat kasama ka nila sa suffering din. Expect it. Sabi pa sa John 15:18-19, If the world hates you, you know that it has hated me, the Lord was speaking, before it hated you. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. We are to expect it. So wala tayong masulingan. Hindi ka anak ng Diyos, nagsasuffer ka. Anak ka ng Diyos, nagsasuffer ka together with the hindi anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos na disobedient, nagsasuffer ka. Anak ka ng Diyos na obedient, nagsasuffer ka pa rin.
Wala tayong susuotan. What we cannot escape, we must graciously accept. So sabi nyo, magsasuffer na rin pala sa good, magsasuffer na rin sa bad. Dito na ako sa bad, enjoy pa. Sabi po ng 1 Peter 3:17, it is better to suffer for doing right, if that be God's will, than to suffer for doing wrong. Mga kapatid, kung kayo po'y magdurusa, tiyakin nyo na nagdurusa kayo dahil kayo nagpapakabanal, hindi dahil kayo'y nagpapakamakasalanan. Mamimili na lang tayo ng suffering, yun na lang may point. Di ba? Then number 2 truth about trials and hardships, these periods of trials and hardships come and go. Wala namang taong hindi na siya tinantanan ng trials and hardships buong buhay. May recess naman yan. Sabi po sa 1 Peter 1:6, for a little while, dumadating ang mga trials. Temporary lang. 2 Corinthians 4:17 says, for this slight momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Sandali lang daw po yan. Sandali lang. At kung nakikita natin na sandali lamang ang isang trial, ang isang hardship, sabi nga when winter is here, can spring be far behind. Nagkakaroon na tayo ng lakas ng loob na, sige na, I will have to win over this situation. After all, it's going to be temporary. Kung nakakakita tayo ng luna sa ating mga hinaing in the, just there beyond the horizon, then, lalo tayong nai-strengthen. Alam natin. At ang isa sa mga recorded and dramatic events of trials kay Job sa Bible, although napakahaba, ay natapos din naman. Makikita natin na ang lahat may hangganan din, lalo na nga yung mga pagdurusa na yan. Another truth about trials and hardships, these trials and hardships are for a purpose. At ito ang magiging main meat ng ating discussion. May kabuluhan ang lahat at may dahilan. Hindi nabobora ang Diyos sa langit na walang magawa, mabigyan nga ng mga disaster ang aking mga anak nang ako'y maaliw. Trials and hardships are for a purpose. Sabi po sa Romans 8:28, we know that in everything God works for good with those who love Him, who are called according to His purpose. Sabi ng ibang version, everything that happens is a blessing to those who love God and obey His commandments. Ngayon, yung nangyayaring disaster, you are disobedient, hindi blessing yun. That is a chastisement, which when looked from a proper angle can also become a blessing if we would use it to learn and to educate ourselves. What are the purposes of trials and hardships? One purpose, to prove our faith. Ang Genesis 22 po ay napakaganda ng kanyang account. Ikinukwento kung paano sinubok ng Panginoon ang faith ni Abraham. Hiningi niya si Isaac na kaisa-isang anak ni Abraham na i-offer. Wala nang patumpik-tumpik pa, in-offer na nga ni Abraham ang kanyang anak. At nung kanya na lamang i-offer at papatayin at sasaksakin ng bata sa ibabaw ng altar, ay pinigil siya ng Diyos, ng anghel ng Diyos, at sinabing, huwag mong gawin yan. The Lord has proven your faith. Trials are meant to prove our faith, not to disprove it. Although merong mga pagdumadating ang mga trial ay sinusumpa na ang Diyos, minumura na ang kanilang mga anghel de la guardia dahil sila'y nagagalit sa Diyos, nagtatampo. Every trial that comes is meant to prove, not to disprove our faith. Then another purpose is to strengthen that faith by exercise. Alam niyo ho, yung mga athletes, yung mga dancers, yung mga kung sino-sino pang physical enthusiasts, sila'y panay ang ensayo. Bakit? Dahil pagka nagbuhat kayata ng 3 kilos ng dumbbell, kabubuhat mo mamaya, 5 na yung binubuhat mo, kabubuhat mo, 10 na. Nai-strengthen. Ganyan din po ang faith. As we use our faith and apply it in daily life, napuprove natin, oo nga, talaga palang faithful ang Diyos. So next time may mas mabigat na problema, kaya mo nang harapin yun. Dahil na-strengthen na yung faith mo. At dahil naharap mo yun at nagtagumpay, kakaya mo na naman yung mas mabigat. Parang weight yan, you've got to exercise that faith. And unless you exercise it, mananatili yan na isang parang malnourished at nangangayayat na faith. No exercise. We've got to exercise that, and that's one of the purposes of the trials and hardships in life, to strengthen our faith. Tungkol po kay Abraham, may ikinukwento ang Romans 4:20, sabi, no distrust made him waver
concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God. It is a progressive kind of growth in the faith. Meron pa pong isang purpose ang trials and sufferings, to discipline and educate us. Sabi po sa Hebrews 12:5-11, napakaganda po ng sinabi dito, "And have you forgotten the exhortation which addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor lose courage when you are punished by him. For the Lord disciplines whom he loves, and chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Besides this, we have earthly fathers to discipline us, and we respected them. Shall we not much more respect and be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time at their pleasure, but God disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it." Napakaganda po na insight ang ibinigay sa atin ng Hebrews about discipline. And Hebrews 5:8 adds something else about the Lord. Sabi po, although He was a son, He learned obedience through what He suffered. Dahil po sa ating mga sufferings, tayo ay nadidiscipline. We learn the rules of nature and we learn to respect them. We learn the rules of God and we learn not to break them because we see the painful fruit of breaking the rules of God. So, trials and hardships discipline and educate us. They also humble us. Ito pong mga Hudyo, paglabas nila sa Egypt, nung they were freed from bondage, kung bakit napakalapit naman ng kanilang pupuntahan, ay 40 years silang pinaikot-ikot ng Diyos sa disyerto. No? Sabi po sa Deuteronomy 8:23, "And you shall remember all the way which the Lord your God has led you to those 40 years in the wilderness, that He might humble you, testing you to know what is in your heart, whether you would keep His commandments or not. And He humbled you and let you hunger and fed you with manna, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord." Masyado po ang mga Egyptian na reklamador, namimiss nila ang mga sago at gulaman sa Egypt, ang mga langka at mga kung ano nilang kinakain, mais con yelo. Sabi nila, bakit ba tayo umalis sa Egypt? Nandito tayo sa desert, namimiss na natin ang mga onions and garlics at mga kung ano-anong mga paksiw na pata from Egypt. Bakit ba tayo nagpunta pa dito sa desert? Reklamo sila ng reklamo tungkol sa pagkain. Ang ginawa ni Lord, 40 years silang pinakain ng mana. Yun na lang nang yun every day. No? Sabi, and because of that, because they were proud, they were humbled. Inilagay sila ng Panginoon sa disyertong walang tubig, walang pagkain, walang proteksyon, so that they would be completely helpless and be forced to their knees and be humbled and come to God in prayer. Kung meron po tayong mga kapatid ngayon na inilagay ng Diyos sa mga disyertong ito, let's use this to prove our faith. Whatever desert you are in now, para bang paikot-ikot na lang ang buhay, walang nangyayari, walang nararating, dapat magkaroon tayo ng quietness with the Lord. Lord, ano ba talagang message mo? Bakit ang mana araw-araw ganito na lang? The same problems keep repeating. Boring na ang mga problema ko, laging ito na lang. The same type of people give me problems. And so we see that this kind of deserts given in our lives are meant to humble us, to force us into submission and dependence, to break our backbones, to paralyze us, so that we would finally come to terms with the fact that we cannot do anything apart from Him. Kung may nagmamatigas sa Diyos, binabali niya yung mga likod niyan hanggang sila ay gumapang at tanggapin na wala silang magagawa apart from God. Pride is one of the 7 deadliest sins. And if it is in our hearts, expect suffering, because God will not want us to linger with that kind of deadly sin. Then there's another purpose of trial. It is to purify us, para tayo salain at linisin. Malakay 3:3 talks about the Lord. Sabi, He will sit as a refiner and purifier of silver,
And he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver till they present right offerings to the Lord. Alam niyo po itong mga tao dito na binabanggit sa Malakay, ang kukunat nila tungkol sa Diyos, ayaw nila magbigay ng correct offerings. So ang sabi, the Lord is going to sit as a refiner. Alam niyo po itong gold and silver, dumadaan yan sa apoy, pinapakulo at humihiwalay lahat ng impurities hanggang ang matira na lamang yung dalisay at pure na ingredient niya. At pag sinabing trial by fire, ay masyado itong matindi. And the Lord is a purifier. Para siyang salaan na liligligin lahat ang nakapatong doon at yung lamang lulusot ang lulusot. Yung hindi, maiiwan sila. The Lord is a purifier. And trials are the instruments of God in purifying us. Humihiwala yung mga masasama nating bisyo, masasama nating mga ugali, mga mali nating attitude about God pag dumadaan tayo sa mga trial and if those trials are taken well. There's another purpose to suffering. It is to qualify us to help others. Sabi po ng 2 Corinthians 1:4 tungkol sa Lord, the Lord comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort which we ourselves are comforted by God. Said plainly, binibigyan po tayo ng Diyos ng mga ganitong klaseng comfort, not only for our own use, but so that we could comfort others. Marami po ang nakikilala ng mga Christian counselors na ngayon sila yung mga counselors na nasabi nilang, thank you Lord, binigyan mo ko ng santambak na problema nung araw. Nung una, naiinis ako ba't ganito mga problema kong. Now I have realized that because I have undergone these problems, now I can minister very, very practically to the people who have the same types of problems. Alam niyo po, the Lord in His infinite wisdom designs problems to come to us, not for our consumption, but later on, He will use us mightily to comfort His people who will go through those problems. And I have seen with my eyes people who walk the earth, who have undergone so much, yun pala gagamitin sila ni Lord as mighty counselors pagkatapos. Meron po diyang mga mag-asawang bangayan na lang araw-araw. Yun pala, pagdating ng araw, magiging silang napakagaling na counselor mag-asawa. And they draw inspiration from their very own lives, not from the lives of their neighbors. So maganda ang kanilang ministry. Meron pong nagkakaroon ng mga malulubhang sakit na matapos silang mapagaling ni Lord, nagko-comfort sila sa mga may sakit. Meron naman na nalalagay sa mga prisons. Afterwards, nakalaya na sila, pabalik-balik sila sa prisons to minister to those who are there. Iba't ibang problema, hindi po lang yan para sa ating sariling gamit, kundi para magamit natin sa pagtulong sa iba pag nakalipas na tayo doon sa problema na yon. The Lord gives us all this to qualify us to become mighty instruments of His righteousness. Meron pa pong isang purpose, ang trial, to prove to us the sufficiency of His grace and to make us long for heaven. According to 2 Corinthians 12:9, the Lord, sabi niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kung kailan tayo mahina, lalo nating nakikita ang strength ni Lord. Naranasan nyo na ba na nagkatrangkaso na hindi nyo maikurapan ang inyong mata sa hina ng inyong katawan? Na kung kailangan kang kumain ay kailangan ka pang subuan at ibangon because you are so weak? And once you are so weak, you appreciate the strength of the people around you. How come itong kapatid kong babae o itong nanay kong babae na mahina on ordinary days, ngayon ay siya ang strong at natutulungan niya ako dahil ako'y nakahiga dito at helpless? We appreciate the strength of people when we become very weak. And that, in the same way, will make us appreciate the strength of the Lord in our weakness if we apply the strength of the Lord in our own weaknesses. So trials and sufferings are meant also to make us realize the grace of God. It is there available. And to make us long for heaven. Sabi nga po, to live is Christ thou and to die is gain. Pero ang sabi ni Paul, my desire is to be with the Lord, for that is far better. Kung minsan dumadating sa ating panahon na napakarami ng mga trials at napakarami ng hirap, we want to go to heaven and with the Lord to rest with Him. Kaya nagkakaroon tayo tuloy ng very healthy longing for heaven, although it's unhealthy if you killed yourself para ka madali, dahil baka sa iba ka mapunta. It's very deadly
to think na dapat natin gawin yun. But to live is Christ, and to die is better because to die is gain. Mabalik po tayo sa mga 7 truths na pinag-uusapan natin na tungkol sa trials and sufferings, kasi nagbigay lang ako sa inyo ng mga expounding on the purposes of suffering. There's another reason, another truth about trials and hardships. Trials and hardships are varied. Iba-iba. Meron pong physical trial, weakness, ano ba, ang hina-hina mo, or sickness, it can be a trial, or infirmity, or abnormality. It can become a trial. Physically, bakit ganun? Yung iba malakas, ako hindi. Pag ihip ng hangin, may sipon ako, ba't naman sila hindi? No? Pagka umulan, inuubo na ako, sila hindi. It can be a trial. There are trials that are physical, and there are trials also that are emotional. Hindi kayo magkasundo ng taong pinakamahalaga sa iyo next to the Lord. It's a trial. Lagi na lamang hindi kanya naaalala kung kailan gusto mong maalala kanya. So nagdadramang bukid ka na ngayon. It's emotional trial. Or mga friends natin, iniintriga tayo, mga tao are talking about us, people are making life miserable. It's an emotional trial. May mga spiritual trials, kasalanan, mga temptations na dating ng dating, na ayaw mong gawin, ayaw mong tingnan, pero hayun at napapatitig ka na naman. Mga bagay na ayaw nating magawa, pero lagi na lang nandiyan at nagkakakatok. Sabi nga nila daw, opportunity knocks only once. Temptations never stop knocking. Kaya pagbukas mo, akala mo opportunity, sabi niya, tadang, temptation. No? Surprise. And so, we fall into temptation when we are not careful. Marami pa pong trial. Yung mga magkakabaligtad na situation sa life, puro trial. For instance, poverty. Meron tayo na binigyan ni Lord ng ministry of poverty. Napakabigat na trial yan. Pero alam niyo bang napakabigat din ng kabaligtaran? Prosperity. May kasabihan nga daw, whom the gods, yung sa mga letter G, wish to destroy, they first make rich. Kasi nababaliw na. Pag napakarami ng pera, hindi na maintindihan kung anong gagawin. Malaking pagsubok maging mahirap, pero malaki rin pong pagsubok maging mayaman. Dahil hindi mo maintindihan, litong-lito ka na kung ano ang iyong gagawin sa iyong wealth. Isa pong pagsubok na maging mababa ang ating posisyon sa trabaho, sa lipunan. Pagsubok din naman na bigyan ka ng mataas na posisyon. Anong gagawin mo sa iyong posisyon na yan? Yun pong sinasabi nila, although sa Panginoon ay wala namang ganito, pero sa worldly standards, yun daw pong maging pangit. Isang napakalaking trial. Pero malaking trial din po maging maganda. Di ba? Sabi nga ni Balagtas, ang paglililoy nasa kagandahan. And Lady Macbeth said, look like an innocent flower, but be the serpent under it. Beauty is deceiving. At sabi ni Pilita Corrales, laging dali ng salakot dahil ang pag-ingatan daw ang alindog. No? Ang ganda ay sadyang kay rupok. So, trial yan. Maging maganda ka, maging hindi ka maganda, trial pareho. Dahil yung hindi maganda, lagi na lamang nagmumukmuk, ba't hindi ako maganda, no? Nagrereklamo siya sa Diyos. Yun namang maganda, nagiging proud. Nagagalit din sa kanya ang Diyos. In both cases, it is a trial. Yun pong maging obscure, yung hindi ka ba kilala, trial yan. Biruin mo kahit wala ka ng 1 taon, hindi ka man lang na-miss. Lahat na lang ng handaan, hindi ka naiimbita. Para bang the world will be the same kahit ka mawala. It is a trial. Pero yun po maging very popular, malaki ding trial yan. Because it becomes a test of our what? Pride. And also, natetest ang ating sense of direction and sense of priority. Lahat ng handaan, lahat ng sosyalan, you're invited, hindi mo na malaman kung saan ka attend. And so, binigyan tayo ni Lord ng time. We are what? Stewards of our time. Nagkakamali tayo ng pag-handle. All of these stations in lives are trials. And so kung isipin niyo mga kapatid, we are forever under trial. Napakahirap po na isipin na napakaraming trial. Another truth about trial and suffering, they may be very severe. Yung iba ang trial lang nila ay ayaw silang tubuan ng kilay. Yung iba ay bakit naman laging nalalaglag ang mga ngipin nila, no? Ang iba naman napakatindi ng mga trial.
Sabi po ni Peter sa 1 Peter 1:7, Peter tells about being tested with fire. Fire. Yun bang dadaan ka sa apoy? For 5 full years, I was working as a radio worker sa DZAS. And we have a counseling ministry. People can call us and we minister to their problems. The problems that have gone to my ears and have come to my attention are unbelievable. Meron po mga tumatawag, so nagkaroon na tuloy ng unwritten law sa bahay. I don't lift the phone. Dahil 24 hours a day, people are calling up. Hindi na sa stasyon yun, sa bahay na. Somehow, they find ways of knowing your telephone number. And it drains you. Alas 2 ng umaga, alas 3 ng umaga, merong isang madring gustong tumalon. Merong isang prostitute na papakasalan ng marino, hindi sinipot. All these kind of problems, and these are true problems. Iniwan na nga niya ang kanyang propesyon at nagpahanda na, hindi siya sinipot. At kung ano na, merong nagtitinda ng mga daing sa tarlak-tarlak na ang problema you will never believe. Most of them ask for personal meetings. I meet with them, may pinapapunta ako sa bahay, nanakawan pa nga ako minsan. Dahil pinatulog ko na doon, pagising namin, wala rin yung mga gamit namin. It's true, no? But what I want to tell you is this. Siguro mga kapatid, sa 5 taon na yon, wala na akong problemang maririnig na makakasyak sa akin. You'll never believe the intense suffering that many people go through. Hindi mo malaman. Ano? Talagang you will rock your brains of, may ganyan bang problema sa mundo? Hindi mo maintindihan. And yet, these things happen. Matitinding mga problema. Sabi po ng 1 Corinthians 10:13, and this is our comfort. No temptation or problem has overtaken you that is not common to the Lord. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your strength. But with the same temptation will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Sabi nga ng kinakanta natin, there is no problem too big. God cannot solve it. Yes, your problem may be as big as a mountain, but the Lord is greater than all. Kaya niya yun. Marami po sa atin hindi makakaya dahil hindi natin ipinagtitiwala sa Panginoon ang ating mga sufferings. Maaring ibinibigay patuloy ng Panginoon sa iba sa atin. According to Acts 9:15-16, kausap po ng Panginoon si Ananias. Matapos bulagin si Pablo, inutusan ni Lord si Ananias na, sige, pumunta ka doon and minister to the need of Paul para mawala ang pagkabulag niya. Alam niyo po ang sabi ng Panginoon kay Ananias tungkol kay Paul? Sabi niya, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Nakita niyo po yan? Whom God loves, He called to suffer for Him. Kung wala po tayong makitang suffering for the Lord, nakakatakot yan. Baka hindi tayo mahal. If everything is rosy, and as we always say, even if there is a rose, you must take the thorns together with the rose. Whom God loves, He calls to suffer for Him. Tumawag po kayo at ipakita niyo sa akin ang isang dakilang babae o lalaki sa Bible na ginamit ng Panginoon na hindi nag-suffer. Lahat sila. Ang mga propeta died tragic deaths in the hands of the people. The leaders were forever being scorned, no? Hindi sinusunod, binibigyan ng mga problema ng kanilang mga followers. Laging kutakot-takot ang sangkaterma nilang mga suliranin sa buhay. Think of anyone in the Bible whom God loved and did not let go through suffering. Whom God loves, He calls to suffer. It is a fact. Then there's another truth about trials and sufferings. They are related to the future. Meron po silang kinalaman sa kinabukasan. Sabi po, trials once patiently gone through will bring praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So ang mga trial po pala is an event to win a crown of righteousness for eternity. It's also an event to lose if you choose to lose. Pero sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. Dapat lahat tayo conquerors. Kasi pag talunan tayo,
Mali eh. Because the Lord is a conqueror and He apportions His grace to us. Kung gagamitin natin, tayo ay mananalo. Hindi to compete, but to win for the sake of righteousness. Think in terms of eternity. Kung minsan meron kayong taong gusto niya na talagang ilibing ng buhay dahil naiinis kayo sa kanya, o gusto niyang pagsabihan ng masakit na salita, pero you hold it. Dahil sinasabi mo, 2 days from now, lilipas din ito, maaalala pa niya lagi yung sinabi ko. Sige, wag na lang. Think in terms of eternity, na ang ating mga reaction ngayon sa mga trials sa buhay will be viewed in terms of eternity forever. Siguro magiging tayong stronger to go through these difficulties. Gawin po natin ang motto, this too will pass. Lilipas din ito. Eh si Job ba naman na hindi na lang nga binigyan ng sakit, na balot pa ng mga kung ano-anong boils at galis ang katawan, namatay lahat ng anak, ang lahat ng ari-arian na wala, pati sarili niyang asawa, kinukutya na siya. Tigilan mo na yung kawa-worship sa God mo, ano ba? And he said, the Lord gives, the Lord takes away. Bakit ganun gusto na lang natin the Lord gives, the Lord gives. If the Lord takes away, heto na tayo, tampo na, problema na, nagtatampo sa Diyos. The Lord gives, the Lord takes away. Napakaganda po ng kanyang naging policy, and of course, the Lord honored that. The last truth that I'd like to share with you about hardships today, of course, it's not the final truth, but just for our discussion, the secret of victory, patience, and endurance is an ever-present vision of the Lord Himself. Sa Panginoon tayo titingin para tayo manalo. Sabi po ng 2 Corinthians 4:16, so we do not lose heart, though our outer nature is wasting away, our inner nature is being renewed every day. Ang nagsasalita po dito ay mga anak ng Diyos na nalalatigo, na nasusugatan, kinakaladkad sa mga lansangan, binabato, kung kaya pasapasa na ang mga katawan. Sabi nga po ng isang disciple, therefore, let no man disturb me, for I bear on my body the marks of Jesus Christ. Ngayon, kung marks of pagiging maton, marks of pagiging aggressive, that is another story. Sabi po niya, our outer nature, our body is wasting away, but our inner nature is being renewed every day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Because we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Look at Jesus. He suffered on the cross. Lumipas din. Ang mga disciples nagsuffer, lumipas din. Ngayon, kasama na sila ng Panginoon. Yung nagpasasa sa mga kasalanan, lumipas din ang sarap. Ngayon, nasa na sila? Buti nga tayo, tinetest lang by fire. But those who are not in the Lord will be with fire forever. So, nakikita natin na lilipas din ito. Titingin tayo sa Panginoon para tayong magwagi, hindi sa kapwa-tao. Dahil pag tumingin tayo sa kapwa-tao, lagi tayong matatalo. Pagka ang leader, ang pastor, ang teacher ay nagkasala, para ka na rin may lisensya magkasala, wrong. We look at Jesus, the author and finisher of our faith. Of trials and hardships, but they come and go. They are for a purpose. They are varied. They may be severe. They are related to the future. And the secret of success is an ongoing, fixed vision of the Lord. Now, there can be various reactions to trials and hardships. Yung mga negative reaction, pwede kayong mag-give in. Talagang, eto na yung trial, sige na nga, bibigay na ako. Talagang hindi ko na to kaya, magpapakain na ako dito sa system na to. Or some can give up. Worse than giving in, there are people who give up. Biglang uminom ng Clorox para wakasan ang buhay. Diba? Sumakay sa Ferris wheel at nung nasa taas ay tumalon. Some people give up. And it should not be done. Meron naman na nagiging, okay, patuloy silang lumalaban sa hamon ng buhay, pero nagiging silang bitter and miserable. Huwag mong makakausap yan at talagang kung ano-anong maririnig mo, malayo pa lang kitang-kita mo na magkasalubong ang kilay. Pag may ginagawa, nagdadabog. Yung bitter ang life nila, there's no joy, it's miserable. It is such a joy not to have them around. And then meron naman na nagku-question ng wisdom ni Lord. Tinatanong nila, Diyos, bakit ganito? Ba't ako na lang? Lagi na lang ako napakakainitan ng Diyos. Buti pa hindi ako na born again.
Mula nung na-born again ako, kung ano-ano na nangyari, minalas na ang buhay ko. I have heard this many times. These are the negative reactions to problems. Meron pong mga positive. And let's use them. Yung diniscuss natin kanina, let's use these trials and hardships to prove our faith, to strengthen our faith, to discipline and educate us, to humble us, to purify us, to qualify us to help others, and prove the sufficiency of God's grace. Alam niyo po, in conclusion, I have this very short story to tell. Meron daw pong isang napakatarik na bundok at sa gilid niya ay meron lamang parang landas na halos mahulog-hulog ka na nga sa bangin pag naglalakad ka. At sa kaharian na ito ay yung king ay napakaraming mga tao na dumadaan doon everyday. Meron pong biglang mga bato na ang lalaki na matatalim pa. Na, ano ba itong malalaking bato na to at nakaharang? Eh, hindi na nila pwedeng ikutan, mahuhulog na sila dito. Yung po mga ibang naglalakad, hindi na lang tumuloy. Ay, ang dami namang bato pala ngayon. Hindi sila tumuloy. Meron naman ang gigilid-gilid dun sa mga bundok-bundok, iniiwasan nila yung bato. So, nagagalos-galusan sila. Merong dito sa kabila ng gilid, nagkandahulog-hulog yung iba. But there was this wise man, nung makita niya tong rock na ito, na nakahalang sa kanyang daan, kasi ganyan lang kakipot eh. Ito na bundok, ito naman bangin. May mga batong malalaki. Kinangat po niya ang batong ito para itapon sa bangin. No? At pag angat niya, tadang, may nakita siya. Meron po dong isang supot at may sulat. May selyo ng king, no? May seal ng king yung sulat. At sabi, whoever lifts this stone and finds this purse of gold, kanya na. Kaya ginanahan siya ngayon. Lahat ng makita niyang bato, inaangat niya, tinatapon niya. Yung pala ang daming gold sa ilalim. And these are the beauty behind every obstacle and trial of life. The King of Kings, our Heavenly Father, places these obstacles and difficulties not to impede us, but to make us work for it. At pag inalis natin yun at meron tayong positive attitude, we find the purse of gold inside. Yun pong mga Kristiyano na laging umiiwas sa problema, umiiwas sa mga difficulties, at negative ang attitude, nang gigilid-gilid, naghuhulog-hulog, hindi po nila nakikita. But those who face very positively and thankfully the trials of God will find the gold hidden underneath the rock. May you be those persons. Sabi po ng 1 Peter 4:19, let those who suffer according to God's will do right and entrust their souls to a faithful Creator. Wala pong isang ibon, not a sparrow, drops to the ground without God's knowledge. There is nothing that can happen in our lives that God doesn't know. And if He knows it, if He allows it, it must be good for us. Let's pray. Father, we thank You for having spoken to us. Ikaw, Panginoon, ang bahalang magbigay sa amin ng thorough understanding of the words that came from You. Give our hearts the grace to be able to understand and to even appreciate problems and trials and difficulties. At Panginoon, kung meron pong mga kasama kami ngayon dito, mga kapatid na maraming mga trials ang dinadaanan ngayon, we will not ask for Your mercy or for Your grace because You have already given it. We're asking, Lord, that You give us the wisdom to know those grace and to be able to apply them in our lives. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang mga problemang ito at magamit namin for the furtherance of Your kingdom and for the improvement of our own life. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Why God Permits Trial and Testing. Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha, kaya ang mabuting
balita, binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaluin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan. Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito, na kayamanan ng bayan ang ulalim. Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga Kalinga. Anang kano dilalame susu kanang datatong si anang mga nakuha nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Banna, ang bayani ng epiko.
at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. nan isumin ginaka awat kad nang ngayon nyo kandapan. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan at marami pang iba. Anang kano dito nga lipos kulit tong nyat pwedong isu. At ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayang yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Isumin ginaka awat kad nang ngayon nyo kanda. Aking damdamin di mapalagi at ang isipan ay laging ligaw, di mawawari ang buhay palagi kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itamang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo iba di mapapantayan kahit nasinman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa.
di abot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Bakit ang mga Pilipino hindi matapos ang usapan sa text? Isa sa ating kinikilalang kagandahang asal, ayaw nating tayo ang magwawakas sa anumang magandang bagay. At napakaganda yung nagte-text. Kasi nagkakaroon kayo ng communication, you have a connection. So, yung nag-thank you, sasabihin mo pa ng you are welcome. At yung nag-welcome, papadala mo pa halimbawa ng smiley na drawing. At kung ano-ano pa, kasi ayaw mo na ikaw yung hindi sasagot. Kaya sasagot at sasagot ka pa rin haba ng haba tuloy. Kasi ayaw nating tinatapos ang isang magandang bagay. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan
ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, tagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, sa tuwin ay lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa dalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, tagli ang karamay, kailanman di mawawala. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!